Kumakalat po ang balita na ang gobyerno raw ay pwedeng kumpiskahin ang mga token na hawak nating Cardano. At ang mas nakakagulat po rito ay si Charles Hoskinson daw mismo ang pwedeng utusan para gawin ito. Pero teka, legit ba talaga ito? May kapangyarihan pa ba si Ginoong Hoskinson para kumpiskahin ang ADA na hawak natin? At may tinatawag ba talagang backdoor si Cardano para sa mga gobyerno? Kaya sa video na ito ay aalamin po natin ang buong katotohanan sa likod ng balitang ito. Pag-uusapan po natin ang buong issue kung paano po ito nagsimula, ano ang sinagot ni Ginoong Charles Hoskinson, at higit po sa lahat ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto holders. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon, ang ating nakikita po rito ay walang iba kundi si Ginoong Charles Hoskinson. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang pinagmulan ng kontrobersiyang ito. Nagsimula po ang lahat sa isang video kung saan nagsalita itong si Vlad Tenev. Siya naman po ang CEO ng Robinhood. Ayon sa kanya, panahon na raw para umusad mula kay Bitcoin at sa mga meme coin at mag-focus sa real-world asset tokenization gamit ang blockchain. Dahil dito ay may isang Bitcoin supporter na kilala sa pangalan na Breedman. Yan, at siya po ay nag-post ng clip na ito. Yan, at dito po nagsimula ang bangayan sa pagitan po ng Bitcoin maximalist at mga altcoin supporters. Sa gitna po ng usapan ay may isang user na nagkomento na kaya raw kontrolin o kumpiskahin ng gobyerno ang mga token kay Cardano. Ayan, or token ni Cardano sa pamamagitan ni Ginoong Charles Hoskinson. At ito po ang naging nagdulot yan sa kontrobersiyang ito. Ayan, ano naman po ang sinabi ni Ginoong Charles Hoskinson tungkol sa isyong ito? Hindi po ito pinalagpas ni Ginoong Charles Hoskinson. Sa isang tweet ay tinanong niya, I'd love someone to explain to me. Sabay dagdag pa niya, I'll wait. Ang ibig sabihin nito ay hinamon niya ang nagsasabi ng issue na magpaliwanag kung paano raw siya kayang utusan ng gobyerno para i-censor o kumpiskahin ang assets kay Cardano. Para kay Ginoong Hoskinson, hindi po kapanipaniwala ang claim na ito dahil wala na siyang hawak na kapangyarihan sa mismong network ng Cardano. Kaya't obvious sa kanyang tono or tone na nabigla rin siya na may mga taong naniniwala sa ganitong akusasyon. Ngayon ay totoo ba na decentralized na itong si Cardano? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo naman. At ito po ang mahalagang punto. Noong September ng nakaraang taon, nagkaroon po ng major upgrade itong si Cardano na tinatawag po na Chang upgrade. Ito ang nagtulak sa network sa tinatawag po na Voltaire era. Isang phase kung saan ang decision-making power ay lumipat na po sa mga community members tulad ng stake pool operations at saka mga delegated representatives. Ibig pong sabihin ay hindi na si Ginoong Hoskinson o mga original na developers ang may kapangyarihan sa network. Lahat ng centralized access na hawak nila noon ay tinanggal na. Sinunog nila ang tinatawag na Genesis key, isang uri ng master access sa blockchain. Kaya sa technical na aspeto ay wala nang hawak na backdoor o access si Ginoong Hoskinson sa ating ADA wallet. Hindi niya na ito kayang galawin kahit pa utusan niya. Kahit pa utusan siya ng gobyerno. Paano naman ang issue sa Midnight sidechain? May access din ba ang gobyerno dito? May iba ring haka-haka tungkol kay Midnight, ang upcoming privacy sidechain ni Cardano. May mga nagsasabing pwede raw gamitin ng gobyerno ito para ma-access ang mga personal data ng users at gamitin ito para i-freeze ang kanilang assets. Ngunit ayon po mismo kay Ginoong Hoskinson,
ito ay malinaw na misinformation. Totoo na ang Midnight ay may features para sa regulatory compliance, pero hindi ito automatic na nagbibigay ng access sa gobyerno. Kailangan pa ring dumaan sa tamang legal process bago makakuha ng data. Ang disclosure ay selective only. Ibig sabihin, hindi nito kasama ang pagkumpiska ng assets. In short, hindi ito tulad ng kill switch na kayang i-on ng gobyerno para i-freeze ang ating pera. May due process po ito at walang backdoor. Bakit naman po may ganitong paniniwala na may control pa rin itong si Ginoong Hoskinson? Ayan. Ayon po kay Ginoong Hoskinson ay maraming tao pa rin ang hindi nakakaintindi ng buong konsepto ng decentralization. Kahit ilang beses nang ipinaliwanag, naniniwala pa rin ang iba na ang mga founder ng blockchain projects ay may full control sa kanilang network. Sabi nga niya, it would take years and strong media publicity para tuluyang maintindihan ng masa na si Cardano ay decentralized na. Ang ganitong pananaw ay madalas galing po sa takot o minsan ay simpleng kawalan ng edukasyon sa crypto. At sa totoo lang ay ginagamit din ito ng mga Bitcoin maxis para siraan ang ibang altcoins tulad ni Cardano. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Kung isa kang Pinoy, yan, trader o investor ni ADA, ay magandang balita po ito. Una, mapapanatag ka na walang sino man ni si Ginoong Hoskinson o ng gobyerno ang pwedeng basta-basta kumuha ng ADA mo. Nasa kamay mo pa rin ang control, lalo na kung hawak mo ito sa sarili mong non-custodial wallet. Pangalawa, ipinapakita po nito kung gaano kahalaga ang edukasyon sa crypto. Hindi porket may nagsabi online ay totoo na agad. Kailangan natin na maging mas mapanuri sa mga balita, lalo na't madalas na ginagamit ang fear or takot para mag-manipulate ng market opinion. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang isyong ito ay isang paalala kung gaano po kahalaga ang decentralization dito sa mundo ng crypto. Si Cardano, na dating tinitingnan lang bilang slow-moving project, ay unti-unting pinapakita ang kanyang lakas pagdating sa governance at saka transparency. Ang maling akusasyon laban kay Ginoong Hoskinson ay nagpapakita rin ng kahinaan sa crypto community na kahit gaano ka ka-decentralize or gaano po ka-decentralize ang isang project, madali pa rin itong atakihin sa pamamagitan ng public opinion. Kaya kung isa ka pong Pinoy crypto investor, ito ang panahon para palalimin mo ang kaalaman mo sa mga hawak mong token. Alamin mo kung decentralized ba ito talaga o kung may centralized control pa rin. Dahil sa huli, ang security ng investment mo ay nakasalalay sa knowledge mo o iyong kaalaman, hindi lamang po sa presyo ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.